Kinontra ng lotto operators ang balak ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na lalo pang palawigin ang iloto. Apektado raw kasi ang kanilang kabuhayan dyan at kasabay niyan muling binusisi ng Senado ang isyu sa pagmamanipula di umano ng lotto results. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. Napaiyak na lang habang nagsusumbong sa Senado ang ilang lotto agents. Kasama sila sa 2,000 nawalan ng kabuhayan dahil sa paglipat sa bagong lotto system ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Noong October 2023, inilunsad ng PCSO ang Automated the Philippine Lottery System o PLS. Sa ilalim ng PLS, sinimula ng iLotto noong December 2023 at layon pa itong palawigin ng PCSO, bagay na kinokontra ng lotto agents. We oppose iLotto, Mr. Chair, because that will eventually wipe out us from business and lotto outlets will become useless and irrelevant. Bukod sa lotto agents, kasamang nawala ng trabaho ang ilang lotto tellers. Ang mas masaklap pa, di raw sila kinonsulta sa desisyong ipasara sila. Tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagtatrial and error sila, kami yung naaapektuhan ng malaki. Tama nga naman, naintindihan ko sinasabi nila. Kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. Di ba? Sila nandyan na eh. For so many years, dekada na. Yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga polisiya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Reklamo pa ng ibang lotto operators, hindi naman nila kasalanan na mababa na ang sales. Ang problema daw kasi, naglipa na ang Small Town Lottery o STL at mas gusto ng tao tumaya rito. Dahil sa halagang piso, pwede ka nang manalo ng 600 pesos. Pati na ang larong 3 digits na kumikita raw sa lotto, meron na rin ang STL. Sagot ng PCSO, may basbas ito ng opisina ng Pangulo, pero hindi yan pumenta kay Senator Tulfo. Come on. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, kayo po ang nagpipid niyan. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga polisiya sa loto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. AGM. Not the three-digit game. Don't tell me na si President BBM ang may pakana na yung 3-digit game. Sa pagdinig sa Senado, pinalutang muli ni Senator Tulfo na chairman ng Committee on Games and Amusement na pwede raw maglabas-masok sa system ng PCSO ang may hawak ng tinatawag na root access. Pwede anya mag-edit at mag-delete ng kahit ano kabilang na ang winning numbers. He or she can do everything and anything. Ganun po katindi itong root access na ito. Kaya nga nung last time, nandito yung mga taga-PCSO, isang tinanong ko, kung walang proper safeguards, pwede bang mamanipula ang buong computer system? And the answer was yes. Nagtataka raw si Tulfo bakit ang General Manager at Assistant General Manager ang may hawak ng root access. Kailangan daw ng checks and balance kaya dapat daw ay may root access din si PCSO Chairman Juni Cua. Sabi naman ni Cua, mas mainam kung magkakasama ang may hawak ng mga susi para mabuksan ang system. Kailangan po magkakasama sila para mabuksan. Yun po ang ibig kong sabihin. Hindi po pwedeng isang tao lang ang magbubukas. Paliwanag naman ni Attorney Liza Grace Pagano ng PCSO Office of the General Manager, paraan lang para makita ang impormasyon ang root access. Hindi raw ito makakapag-edit ng anumang impormasyon sa loob ng system, pero hindi ito tinanggap ni Tulfo. That access, actually, the highest access is given to GM Robles. And AGM. Yes, and AGM. But just to correct, Mr. Chair, when you have access, it does not mean that you can edit. It's not editable, Mr. Chair. So, our apologies for the statement last time. But it is not as if when you have access, it is not a document that you can edit. IT expert, yung sabi niya, pwede. Dagdag naman ni Pagano, may third-party community na nagbabantay sa mga lotto draw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita,
mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.